Magandang araw po sa ating lahat. Muli, welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, salamat po na ang iyong salita, Panginoon, ay tunay nga po na makapangyarihan at ito po, Diyos, ay nagtatransform ng aming mga buhay. Salamat din po sa pagkakataong ito na kami ay matuto mula sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen, amen. So, yun po, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang ang pagsubok, no? Or testing, no, ng buhay po natin. Alam niyo po, sa Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 14, ito po ay kwento ni Abraham at ni Sarah. Kasi sila po ay pinangakuan ng Panginoong Hesus na magkakaroon sila ng isang anak, no? Ito po ay si Isaac. So, dumating po sa punto na ibinigay na ng Diyos yung kanyang pangako na anak sa kanila. At sinabi ng Diyos kay Abraham mismo na ialay mo sa akin ang iyong anak. So, ito pong testing na ginawa ng Diyos sa kanya ay very personal, no? Napaka-personal ito kasi sarili niya mismong anak ay ihahandog niya sa Panginoong Hesus. Bakit po sinubok ng Diyos si Abraham sa ganitong bagay para meron pong ma-develop sa kanya buhay. Ganon din po sa atin. Kaya meron po tayong mga testing na nangyayari sa atin o marahil natitesting tayo, sinusubok tayo personally minsan ng Panginoong Hesus para meron pong ma-develop sa ating mga sarili. Ano-ano yon ang gustong ma-develop ng Diyos sa buhay natin? Number 1 is yung ating obedience. No? Ang obedience, ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Kasi binibless tayo ng Diyos eh. Yung blessing niya, binibigay niya sa atin. Kaso lang minsan, kapag nandyan na yung pagpapala, nawawala na rin tayo. No? So isa din pagsubok yan na kapag ibinigay na ng Diyos sa atin, handa ba tayong ibalik sa Panginoon? O handa ba tayong sumunod sa Diyos kapag sinabi ng Diyos, yung mga bagay na yan, ibalik mo, isurrender mo sa akin. So yan po ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin, yung ating pagsunod sa Kanya. Number 2 po na gustong i-develop ng Diyos sa atin, yung ating pananampalataya. No? Kasi nung time na yon na ialay niya na si Isaac, nananampalataya siya na bababa muli siya sa bundok kasama ng kanyang anak. Kasi papunta na sila dun eh. No? Naglalakbay na sila papunta dun sa lugar kung saan niya iaalay sa Isaac yung sinabi ng Diyos sa kanya. Pero nananampalataya siya ng buong puso na makakabalik muli siya. No? Sabi niya nga doon sa kanyang mga kasamahan na mag-antay kayo rito sa baba at kami ay babalik ng aking anak. So, ibig sabihin, may pananampalataya siya na babalik muli sila. Kasi ialay niya nga ang kanyang anak no? Ialay niya. So, dapat babalik siya mag-isa lang. Pero, nagkaroon siya ng pananampalataya na babalik muli silang dalawa. Amen? So, yun po yung pangalawa. Ang pangatlong gustong i-develop ng Diyos sa atin sa mga pagsubok na meron tayo ay yung ating tiwala. No? Natural na po sa tao na may tiwala. Kumbaga, nagtitiwala tayo na kayang gawin ng Diyos. Natural po sa atin yan. At yan ay gusto pang ma-develop ng Panginoon sa atin na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. So magtiwala tayo sa Panginoong Hesus. Kasi si Abraham po nagtitiwala siya na kapag ibinigay niya muli ang kanyang anak sa kanya, nagtitiwala siya na mag-provide ang Diyos ng mga bagay or nagpo-provide ang Panginoon ng mga pagpapala para din sa Kanya. So tayo po ay develop ng Diyos yung ating pagtitiwala. Panghuli po, ang gustong mai-develop sa atin ng Panginoon ay yung mag-take tayo ng action kaagad. Kapag may sinabi ang Diyos sa atin na ialay mo sa akin yung buhay mo, ialay mo sa akin yung ari-arian mo, no, pamilya mo, ialay mo sa akin lahat yan, mag-take ng action kaagad tayo. Huwag na nating i-delay, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, kundi ibigay na kaagad natin sa Panginoong Hesus. Ang mga testing po yan, hindi po yan naibibigay sa atin para pahirapan tayo, no? Hindi yan para magdusa tayo, hindi po.
yan po ay naibigay sa atin upang ma-develop pa lalo tayo at maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? So tayo po ay manalangin muli. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon na yung mga pagsubok na dumarating sa ating o meron kami mga testing personally sa buhay namin, Lord, para po ma-develop kami, O Diyos, at para po, Panginoon, mapalakas kami sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat po na kami po ay susunod sa iyo, kami, Panginoon, ay mananampalataya sa iyo, kami magtitiwala sa iyo, at kami po, Diyos, ay magtitake ng action kaagad kapag ikaw ay may sinabi sa amin. Salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless po sa ating lahat.